Ang ating pong topic ngayong umaga, October 10, October 10 ba tayo ngayon? Ano? 11. Sorry guys. October 11 pala. Sorry. October 11 tayo ngayong umaga. Na kung saan, 11 na tayo, Friday. Sorry, nagkamali Nagkamali. October 11. Oo, nalito na tayo. Ang ating topic po ngayon, HCOC ni Kibuloy. At higit sa lahat, mga kaibigan, ito pong pagkikita namin ni Senator Antonio Trillanes kahapon, hindi po ito planado. Accident po ito na nangyari kahapon. Totally, nung nagkita kami kahapon, kabado po ako sa kanya. Yan po totoo. Sinabi ko nga sa kanya, kinabahan na po ako sa inyo. Siyempre, meron tayong nangyaring hindi maganda, nagkasalitaan na tumawag ako sa iyo, na pinagmumura kita. Yun naman ay dahil sa audio ng ibang tao na sinunod ko lang din naman. Pero in fairness, kay Senator Antonio Trillanes kahapon, napakaayos niya pong kausap. Napakabuti niyang kausap kahapon. At higit po sa lahat, dito po sa mga magre-reaksyon ng aming pagkikita kahapon ni Senator Trillanes, i-explain ko po sa inyo. Doon sa mga nagagalit, sa mga magsasabi ng negative sa aming pag-uusap ni Senator Antonio Trillanes kahapon, ang sagot ko po sa inyo ganito lamang, mga kaibigan. Wala akong pakialam kung ano man ang opinion ninyo. Opinion niyo yan. Okay? Kasi una-una, hindi nyo naman alam ang totoo eh. Wala kayo doon kung time na pinapagawa sa amin. Okay? Kaya alam ko may mga magre-react dyan na mga DDS kunong tanga, na mga bobo. Dahil kailan lang ba kayo nagsulputan? Sabi ko nga, gaano ba kayo kapasok sa loob ng Duterte camp? Ano ba ang abot ninyo doon noong mga panahon na yun, nung kami ay nandiyan? Yun ang sinasabi ko sa inyo, ano ba ang alam ninyo? Ang alam nyo lang, ganito, ganyan. Pero hanggang doon lang ang limitasyon ninyo eh. Diba? Pero dito muna tayo sa unang topic natin para magtuloy-tuloy tayo. Again, good morning sa inyong lahat. Isang mapagpala. Good morning, Machi TV. Mabuhay ka, kapatid. Magandang umaga sa iyo. Nag-copy ka na ba? Ingat ka parate dahil mataba pa naman ang tiyan, Machi TV. Okay. Ang nangyari pong pagpapile ni Pastor Apollo Kibuloy, nag-file po siya ng senator na kung saan nag-react po ang grupo ng WPP. Na kung saan ang sinasabi nila, wala daw silang inilalabas na official CONA or COC para maging kandidato nila sa kanilang hanay itong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa madaling salita, isang huwad, isang peke ang inilabas ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang kandidatura. Okay? English po ang pagkakasulat po nila, pero nagpatulong tayo sa isang kaibigan na aking pamangkin na pakitagalog na ito nang maunawaan ko ng mabuti. Okay? Babasahin ko po ang sinasabi. Okay, pakita ko na muna yung video ng pagpapile ng grupo ni Kibuloy para sa kanyang kandidatura. Ito po ang kanilang video. Magandang hapon po sa atin lahat. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap,
senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education and zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Quiboloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, tourism, and transport group. Thank you and good afternoon. Maraming salamat po. Sir, just your name, sir. Can we have your name? Attorney Mark Tolentino. Okay, yan po ang ginawa ng pagpapile ng COC ng grupo ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero, nag-react po, naglabas ng press statement ang WPB. October 9, 2024, mga kasong isasampa ng WPP matapos ang investigasyon sa umano'y pagtakbo ni Quiboloy sa ilalim ng WPP. Sa kasalukuyan, ang Workers and Persian Party WPP ay nagsasagawa ng sariling investigasyon ukol sa umano'y pag-i-issue ng Certificate of Nomination and Acceptance CONA sa ilalim ng WPP para kay Mr. Apollo Quiboloy. Malinaw namin ipinapahayag na walang opisyal na pagkilala ang WPP kay Apollo Quiboloy at hindi siya kasapi ng partido. Ang sakit po nun. Di ba? Ang sakit po nun. Malinaw po ang sinasabi ng WPP na hindi po nila kinikilala ang CONA or certificate at hindi nila kasapi sa partido ng WPP si Pastor Apollo Quiboloy. Napakasakit nun. Ang aming investigasyon ay nakatuon sa pag-unawa kung paano nakakuha ng CONA si Quiboloy sa ilalim ng aming partido dahil 3 individual lamang ang may otoridad na pumirma sa mga ganitong dokumento. Ang chairman ng Pangulo at ang senior vice president at ang aming secretary general ay nasa abroad. See? Nasa ibang bansa pala ang mga top opisyal ng WPP. Ang tanong, sino nga naman ang pumirma? Di ba? At hindi makakapirma sa anumang CONA bilang Pangulo ng WPP, kumpirmado kung hindi ako pumirma ng CONA para kay Quiboloy. Para rito, kumpirmado rin ang chair at ng senior vice president na wala silang pinirmahan katulad ng dokumento. Ayun po sa mga opisyal ng WPP. Bilang bahagi ng amin due diligence, magpapadala kami ng staff sa Commission on Election, COMELEC, ngayong araw upang makasuhan ang mga opisyal na dokumento na may kinalaman sa usaping ito. Mahalaga ang hakbang na ito upang masiguro ang transparensya at pananagutan sa loob ng aming partido. Habang inosente pa rin si Mr. Quiboloy, hanggang hindi napapatunayan guilty, hindi kailanman magbibigay ng suporta ang WPP sa sino man may hinakaharap na seryosong aligasyon tulad ng money trafficking, money laundering, sexual abuse ng mga minor de edad na mayroon ng pending ng problema, probable cause. Pinangangailangaan ng WPP ang pinakamataas na antas ng integridad at ang mga aligasyon na ito ay lubos na hindi kaakibat sa mga prinsipyo na ipinaglalaban ng aming partido. Si Quiboloy ay kasalukuyan nakadetain dahil sa mga kasong ito sa iba-ibang korte. Ayon po yan sa WPP, mga kababayan. Hindi po galing sa akin ang salitang yan. Binasa ko lamang ang kanilang press statement.
Kung ang dokumentong ito ay galing sa ibang grupo, hindi namin kinikilala ang sinuman di otorisadong paksyon na nagtatangka na gamitin ang pangalan ng aming partido para sa kanilang sariling layunin. Isasampa namin ang kanselasyon ng CONA at magpapatuloy sa paghabol ng mga karapat-dapat na legal na kaso laban sa mga sinuman individual na nang-aagaw ng otoridad upang maglabas ng ganitong mga dokumento na walang legal na basihan. Okay? Magtiwala kayo sa pagtatapos ng aming investigasyon, kami ay gagawa ng karapat-dapat na legal na hakbang upang mapanatili ang integridad ng WPP. Courtesy, Attorney Sunny G. Matola, Pangulo Workers and Persian Party WPP. Ayun po ang pahayag ng WPP na kung saan nung nag-file nga po ang grupo ni Kibuloy, nireject po sila ng WPP. At nagsalita po sila na hindi daw sila naglalabas na otorisado para sa opisyal na CONA or opisyal na pagpapay ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung idinidinay ito ng pamunuan ng WPP, ano ibig pong sabihin po nun, mga kapatid, mga kababayan, at mga manunood? Sa madaling salita, isang huwad, isang peke ang dokumento na ipinresenta ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako'y naniniwala, mga kababayan, walang kinalaman dito si Kibuloy. Dahil si Kibuloy po ay nakasalukuyan nakakulong. Nakakulong yung mama sa kasong child abuse, human trafficking, money laundering, at kung ano-ano pang kaso na kanyang pinalulooban. Ngayon, mga kaibigan, hindi po nag-isip yung kung sino man tao na nasa likod ng pagpapail ng kandidatura ni Kibuloy. Basta na lang tumira, basta na lamang kumalaw, basta na lamang kumilos para maging maganda ang dating niya kay Apollo Kibuloy. Isang katarantaduhan po ang ginawa ng grupo ni Kibuloy, mga kababayan. Okay? Na ngayon naman, I don't know natin kung mayroon bang kinalaman itong pastor na ito dahil nakakahiya. Di ba? Panoodin po natin ang reaction po ng WPP tungkol sa usapin pong ito. Certificate of Nomination and Acceptance para tumakbong senador, si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy kahapon sa ilalim ng partidong Workers and Peasants Party. Pero sa isang pahayag, itinanggi ni WPP President Sunny Matula na pinirmahan ng mga opisyal nila ang CONA ni Kibuloy. Hindi raw alam ni Matula kung sino ang pumirma ng CONA ng pastor. Para sa COMELEC, hindi ito sapat na basehan para kansilahin ang kandidatura ni Kibuloy. Kung ang problema lang naman ay CONA, I doubt po preliminarily kung yan ay magiging basehan ng pagkakancel. Sa meantime, lahat ng mga nag-file ng candidacies ay pwedeng hindi makatakbo o pwedeng makatakbo. Ayon sa COMELEC, dalawa ang natanggap nilang authorized signatories mula sa WPP. Isa mula sa kampo ni Kibuloy, kung saan si Attorney Mark Tolentino ang chairman at pangulo umano ng partido at Secretary General naman si Roberto Pascual. Sina Matula at 3 pang opisyal ng WPP sa isa pa. Sisiyasatin daw ng COMELEC kung sino talaga ang lehitimo o tunay na authorized signatories para sa mga kandidatura ng partido. Sana nga po yung partido rin mismo ay sumulat sa amin para naman may trigger. Ayaw po namin kami mismo, hindi po tama yun kasi para masyado tayong nagiging bias as against a particular candidate. Giit naman ng kampo ni Kibuloy, sila ang tunay na otorisado sa WPP. Pero para iwas gulo, maghahain na lang daw sila ng manifestation sa COMELEC para gawing independent candidate si Kibuloy. Para hindi madami si Pastor sa gulo na yan, Pastor is willing to run as independent, and in way, maging guest candidate naman siya na mas malaki mga partido, wala mga problema yan. Posible nga raw na maging independent candidate si Kibuloy ayon mismo sa COMELEC. Dahil dalawa ang partido, dalawa ang naka-authorize signatory, kapag po nagsubmit sa parehas na posisyon ang dalawang grupo na ito, dalawang signatory, nilalabas po magkaibang CONA, independent candidate yung mismong kandidato.
Plano namang maghain ng petisyon ni Matula para kansilahin ang isinumiteng authorized signatories ng kabilang grupo, gayon din ang kona ni Kibuloy sa susunod na linggo. Bukas kami sa pag-usap, kung pag-iusap ang hinahanap nila, pero hindi namin talaga matatanggap na si Kibuloy ay maging kandidato ng WPP, lalong-lalo na akusado siya sa mga maraming krimen, lalong-lalo na yung abuse or sexual abuse sa minor. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy dahil sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Yun, nawanan nyo po, napakinggan nyo yung sinabi ni Atty. Matola. Hindi po nila kinikilala ang COC o kandidatura dahil ginamit ang kanilang partido. Ito po ang nakakatawa po dyan. Ang nagpahamak kay Kibuloy ay tauhan niya rin. Tauhan din ni Kibuloy ang nagpahamak sa kanya, mga kababayan. Sariling tao ni Kibuloy ang nagpahamak, mga kababayan. Para bang inilagay si Kibuloy sa kahihiyan. Nilagay po si Kibuloy sa kahihiyan ng sarili niyang tao, sarili niyang pinagkakatiwalaan, mga kaibigan. Hindi po maitidinay po yan. Yung sinasabi po ng grupo ni Kibuloy ngayon na tatakbo na lang daw si Kibuloy bilang Independence Day, isa pong kahihiyan po yan. Bakit? Pag-amin yan na sila'y nagkamali. Kasi kung totoo po yung konang sinasabi nila na sila ay nasa partido ng WPP, hindi po masasabi na peki yan kung sila po ang talaga ang totoong nasa grupo ng WPP. Bakit? Paninindigan nila yan eh. Kaso, napahiya ang grupo ni Kibuloy sa ginawang diskarte ng abogado nila. Napahiya. Malaking kahihiyan po yan. Hindi po maitatanggi ng mga tao ni Kibuloy. Isang sampal sa kanila, mali ang ginawa ng kanilang sariling tauhan na diskarte. Nagpakita ng gilas ang grupo ni Kibuloy, pero palpak ang diskarte. Mga kababayan, diskarting galawan na palpak. Kaya doon sa mga DD-set na mga kupal na mga tangat gago na defender ni Kibuloy, hindi nyo maitatanggi na isang katangahan ang ginawa ng grupo ninyo. Hindi nyo mapapasinungalingan yan. Bakit? Magpapal ba yung abogado ng basta-basta na lamang? Hindi man lang nag-isip, hindi man lang pinag-isipan ng mabuti, hindi man lang pinilano ng mabuti, na kung may magre-react bang grupo, may magre-react ba ng lehitimong kasamahan sa partido ng WPP? Kung maaapektuhan ba si Kibuloy? Tapos ngayon, sasabihin nyo, tatakbo na lang si Kibuloy, ilalayo nyo, iiwas nyo si Kibuloy? Sa issue na yan, nakawayan ng partido, bobo, inutil. Dapat pinag-isipan ninyo. Ngayon, sisihin ninyo yung abogadong nag-file na gamit ang WPP. Mali ang diskarte mo, padre. Mali ang ginawa mo, palpak ang ginawa mo, kahihiyan ang ginawa mo. Lalong nalubog si Pastor Apollo Kibuloy at nalagay sa kahihiyan si Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang sirain ninyo. Yun ang walang hiyain ninyo. Yun ang sisihin ninyo na nagmukhang tanga si Apollo Kibuloy ngayon sa nangyaring yan. Huwag na kayong magsisihan dyan. Huwag na kayong magdadakdak dyan. Sipain nyo na yan. Baka mamaya, kalaban din yung abogado na yan. Kunwari kakampi, pero kalaban pala, hindi nag-isip eh. Malaking kahihiyan yan. Malaking kahihiyan yan ginawa ninyo kay Kibuloy. Basta-basta na lang kayo nag-file. Hindi man lang nag-isip. Sayang yung binabayad ni Kibuloy sa inyo. Sabi siguro ni Kibuloy, putang ina ninyo. Nilagay nyo na naman ako sa kahihiyan, mga putang ina ninyo. Baka nagmura na naman si Kibuloy, mga putang ina ninyo. Nananahimik na yung mamat. Imbes ang pinoproblema ni Kibuloy, yung kaso niya, kung papaano niya gagapangin, papaano niya papapahinto ang kaso, ito na naman, nalagay na naman sa kahihiyan ang tao.
Diyos ko, dumiskarte na naman ang putang inang yun. Yung sa nilabas sa press statement, hindi namin kinikilala. Dahil ang aming otorisadong pipirma ay 3 lamang. Mula sa chairman, mula sa presidente, mula sa secretary general, ay mga nasa abroad. Sino pumirma yan? Baka gawang rekto yan. Baka ang pumirma taga-rekto Manila. Baka yung mga gumagawa ng peking document sa rekto ang gumawa. Diyos ko. Diyos ko po. Bakit kayo pala tahimik yung isang attorney talaga ni, yung defense head, yung legal head ng ni Kibuloy? Bakit tahimik yun? Siguro sabi nung, tangina nyo, palpa ang ginawa ninyo. Mali ang discarding ginawa ninyo, putang ina ninyo. Nilagyan nyo na naman sa kahiya ng pastor natin. Siguro yun ang ginagawa. Diba? Yung naman na problemado na yung mama, nakalagay na sa mga negative headline news, nagdagdag pa kayo. Naturingan kayong defender ni Kibuloy, naturingan kayong tagapagtanggol ni Kibuloy, para malinis ang pangalan ni Kibuloy, sablay ang ginawa ninyo. Ha? Pagpapakita na nagbibida-bidahan kayo, mga putang ina ninyo, nagbibida-bidahan na wala sa lugar. Ha? Nagdudulong-dulungan kayo na wala naman kayong dunong, naturingan kayong abogado, naturingan kayong doktoryan, pero sandamukal kayong tanga. Sayang ang binabayad sa inyo ng pastor ninyong manyakol na may kasong pangahalay, nakakahiya, at totoo lang. Totoo lang, nakakahiya. Ha? Akala ko ba anak ng Diyos kayo ang pinagtatanggol ninyo? Bakit hindi man lang ginamit ng mahika? Ha? Bakit hindi man lang naggamit ng mahika si Kibuloy nang hindi na magsalita ang WPP? Ayun. Dinalagay kayo sa alanganin, kahihiyan. Ha? Kayo pa ang nagdagdag ng sakit ng ulo ni Kibuloy. Imbis makatulong kayo sa pastor ninyo, nasandambak na ang problema ng mama, kung paano niya mariresolba ang kanyang problema. Tapos, itong mga putang inang mga tauhan ni Kibuloy na inutil, naggawa-gawa ng kona, ayun, nagkalitse-litse na naman, nalagay sa kaalanganin, sa kahihiyan na naman si Kibuloy. Good morning sa iyo, Daddy, DJ, Byron in Music and TV. Pakisupport po yan mga kapatid. Isa rin pong kaibigan na vlogger natin yan from USA. Isa pong defender po ng government po yan at solid BBM po yan, mga kababayan. Si DJ Music and TV, pakipalo po yan. At pakisupport na rin po si Riders for Life. Pakisupport na po yan. Kapwa po natin yung supporter ni Manila Mayor Isko Moreno, pero sumusuporta po yan sa gobyerno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Okay? Tulungan po natin ang mga vlogger na mga naninindigan, sumusuporta at naniniwala sa magandang ginagawa ng kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Marcos. Tulungan po natin mga yan. Doon po natin makikita mga kababayan sa grupo ni Kibuloy na maraming nagbibida-bidahan, maraming nagpapapapel para lamang masabi sila'y maayos na nagpapatakbo. Hindi nila naiisip na sila'y nilalagay nila sa kahihiyan ang kanilang din pinagtatanggol. Hindi po nila naiisip sa sobrang sobrang atat sila nakadidepensa kay Kibuloy. Ayun, nakalimutan na nila na pwedeng malagay sa kahihiyan na naman ang kanilang puno. Sa bagay, pag ang tao ang gawa ay direksyon ay puro katarantaduhan, hindi mo na maiisip ang mabuti. Basta didiskarte ka na lang. Basta raratsada ka na lamang. Wala ka ng pakialam. Yan ang galaw ng KUGC. Hindi nyo may katanggihan eh. Hindi nyo po nyo mapapasinungalingan yan. Kasi yung nag-file po ng kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman po natin masasabing tanga talaga. Hindi po natin masasabing walang alam po yun. Abogado yun eh. Nagpakilala siya na abogado. Di ba? Bakit hindi niya man lang chinek ang document?
Legit ba ito? Ha? Otorisado ba itong daladala kong papel? Ha? Kung hindi otorisado, dahil ay pinampunas na lamang. Alam niyo kung anong dapat ginawa ni attorney nung nag-file? Dapat ang ginawa niya sa papel doon, ipinunas niya sa pit niya na pag siya'y tumatae na may silbi yung papel. Ititahimik. Diba? Inaglalagay pa ng kasura nun. Ano yun? Gimmick? Ano yun? Gimmick ba ng KOGC yun? Kunwari nagkamali, pero sinadya nila? Ha? Para mapag-usapan? Para magkaroon ng publicity? Para mapag-usapan sa larangan ng social media? Ganun ba diskarte ng KOGC? Ginawa ba nila yun? Ha? Ano yun? Gimmick lamang nila? Strategy? O, panoodin ulit natin ha. Yung sinasabi ng abogado ni Kibuloy na nag-file ng ano doon ng kandidato ay natanggal na natin ng ano. Ha? Isang malaking kamangmangan yun, mga kaibigan. Isang kagaguhan po ang ginawa ng grupo ni Kibuloy. Si Kibuloy ay nilagay nila sa kahihiyan na naman, mga kababayan. Imbis na nanahimik yung tao, imbis walang pakialam sa nangyayari, ayun, binigyan nyo na naman ng kahihiyan. Ha? Nilagay nyo na naman sa kalitsiyan, yung mama. O, di nakalkal, na talaga gumagawa kayo ng illegal. Hindi nyo po yan maitatanggi. Ha? Hindi po ito sinasabi ko ay gawa ng kwentong paninira. Hindi po ito gawa ng paninira. Nagsalita yung WPP. Ha? Nagsalita eh. At ang masakit dito, sabi nga sa SMNI, dismiss na raw ang kaso ni Kibuloy sa US. Oh, bakit yung kaso niya sa Pilipinas? Na-dismiss na ba? Ha? Na-dismiss ba yung kaso niya sa Pilipinas? Hindi naman ha. Iba yung kaso sa Amerika, iba yung kaso niya dito. Eh dito, na-dismiss na ba? O di wala impact yun. Wala tayong pakialam sa kaso niya sa Amerika. Ang pakialaman natin yung kaso niya dito sa Pilipinas. Yun ang pinag-uusapan dito. May kaso siya sa Pilipinas. O, kung ma-dismiss mo sa ang kaso niya sa Pilipinas, hindi good yan. Hindi good for sa kanya. Hindi mabuti para sa kanya. Mabuti para sa kanya. Ha? Mabuti sa kanya yun. Kung talagang ma-dismiss yun. Eh, pero yun dito sa Pilipinas. Ha? May na-dismiss na ba? Hindi pa naman ha. O, ito sinasabi. Ito, sabi nitong isa. Fake news yun, kinakalat ng mga banateros na dismiss na sa US. And alam niyo mga kaibigan, ano nakikita ko rito? Speaking of banateros, What's up mga tropa pips? So ito nga pong si Kibulok ay nag-file ng COC at parang nang agaw ng partido kasi ito palang kanyang abogado meron palang problema yung partido na WPP, dalawa faction. Diba nahati, nagkaroon ng division. So hindi po malaman kung sino dito ang kinikilala ng COMELEC. Wala pang desisyon diyan ng COMELEC. Ngayon po, wala naman daw problema. Kung sakaling hindi tanggapin ng WPP, etong si Kibulok at yung faction nung matula ang piliin ng COMELEC, pwede naman daw kumandidato na independent etong si Kibulok. Ngayon, ito po tanong. Bakit si Kibulok ay nagsisiksek doon sa WPP? Pwede naman siyang gumawa ng kanyang sariling sariling party list o partido. 'Di ba? Pwede naman diyan. PPP. Pwede naman 'yung PPP. Partidong Pambubulog sa Pastoral. 'Di ba? Ang ganda. 'Di ba? At least 'di ba, meron siya sariling partido. Baka yan pa ang maging simula ng pagpapasaligal ng pambubulog sa mga pastoral ni Kibulok. Diba? Napakayaman ni Kibulok. Bakit hindi siya gumawa ng sarili niyang partido? Gusto pala niyang kumandidato sa pagkasenador. Medyo sketchy po talaga yung pagkandidato niyang senador. Kasi mapapaisip ka, tad-tad to ng kaso. Loob at labas ng bansa, meron tong kaso. Tapos biglang mag-senador. Diba? Alam nyo,
merong magandang, kumbaga merong magandang part yung pagtakbo ni Quibulok, meron namang pangit. Ito, umpisa natin dito sa pangit. Yung pangit na part ng pagtakbo niya, pwede kasing etong si Quibulok ay manalo dahil nga po may bulong-bulungan na itong Miro System, St. Gerard at si Digong ay meron daw pong connection. At pwedeng yung pong nakaraang 2022 election with the Smartmatic ay dinaya nila. Ngayon, wala na yung Smartmatic, pinalitan na ng Miro System, kaya lang ang problema yung St. Gerard, ang pinakamalaking contractor sa Build program ni Digong. Karamihan ng mga proyekto sa Build, St. Gerard or basta yung kung sino man yun, dun sa St. Gerard or St. Timothy or St. Matthew na yon, sila po ang nakakuha daw ng mga proyekto dyan po sa gobyerno ni Digong. Kaya nga po sila po ang kumbaga merong pinakamagandang track record, pinakamalaking track record. Kaya po sila ang pinili o sila po ang naging kapartner ng Miro System dito sa ating bansa. Ngayon, kaya kumandidato si Quibulok kasi pwedeng i-rig nila ang mananalo sa 2025 election. Kumbaga, recorded na or automated na o ito ay kumbaga nakaset na kung sino yung mananalo. Pwedeng manalo si Quibulok, si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si Willie Revillame, at yung iba pa, Amy Marcos, di ba? Mga Duterte ang mananalo. At eventually, kapag po nanalo na ang mga kakampen ni Quibulok, kakampen ni Digong, dyan po sa Senado, pwede nilang mapa-impeach si PBBM. So, di ba? Yun yung pangit. Ngayon ang maganda naman, eto, kung hindi totoo yung issue sa Miro System, eto naman yung maganda. Kasi si Quibulok, makikita natin kung gaano karami talaga ang kanyang miyembro. Kasi sabi niya, meron siyang 7 milyon hanggang 8 milyong miyembro. Lahat ba yan ay botante? Lahat ba yan ay taga rito sa Pilipinas? At lahat ba yan 18 years old pataas na pwedeng bumoto kay Quibulok? Di ba nga meron ng bulong-bulungan na itong mga nakaraang pinag-aanap si Quibulok doon sa lungga niya habang nagtatago siya sa mga palda ng mga pastoral. May bulong-bulungan, sinabi nga rin niya ni General Torre na napakakonti lang po ng miyembro ng Quibulok kulto. Kasi nga po, yun daw pong 2,000 upuan na inarkila, parang 800 lang yung naukupa. So, napakakonti nga nun talaga. Pumunta pa doon si Sara Duterte, di ba? Pero napakakonti ng nakiisa sa kanilang anniversary. Ngayon, let's say, meron silang 7 milyong miyembro. Lahat ba yan botante? Siyempre hindi. Saka isa pa nga, hindi nga po totoo yung ganong karami. Ang sabi nga ng PSA, hindi po kasama sa top 5 etong grupo ni Quibulok bilang isa sa mga top 5 sa pinakamaraming miyembro. Ang nangunguna po ay iglesia na merong 2 to 3 million members, buong Pilipinas yun. Imagine niyo po, kahit saan ka pumuntang bayan o probinsya, meron pong Iglesia ni Cristo na kapilya. Meron po silang lokal. Ngayon, ang Quibulok kulto, wala. Napakakonte. Tapos, ang marami si Quibulok ay taga-palimos. Kasi kahit saan ka magpunta noon, maraming namamalimos para kay Quibulok. Ang tanong, iboboto pa ba nito si Quibulok? Nitong kanyang mga miyembro. Ang sabi po ang Iglesia ni Cristo pinakamarami, 2 million to 3 million. Ang sumunod na po, Aglipay. Tapos meron pa yung parang Rizalian ba yon? Basta hindi po kasali sa top 5 ang kulto ni Quibulok. Ang panglima po, nasa 30,000 na lang ang miyembro. So ibig sabihin, yung kulto ni Quibulok pwedeng naglalaro lamang 30,000 pababa
Di ba? Ganun lang po sila kakonte. Diyan natin malalaman ngayon. Ngayon, karamihan po ng mga boboto dyan siguro kay Quibulok ay yung mga maka-Duterte. Bakit? Kasi kailangan po nila ng solidong pwesto sa Senado. Kaya po iboboto nila si Quibulok. Yan ang magdadala kay Quibulok. Pero ewan ko lang din kung talagang susuportahan pa ng mga Duterte si Quibulok. Bakit? Kasi nga po, kumandidato siyang senador, hindi under ng PDP laban. Hindi under ng hugpong ng pagbabago. At meron pong bulong-bulungan na nagkaroon po ng tampuan si Quibulok at si Digong dahil nga po si Quibulok ay nahuli doon sa kanyang KOJC. Hindi naprotektahan ni Digong si Quibulok. Kaya po maaring itong grupo na ito ay nagkawatak-watak na, nagkaroon ng tampuan. Kita nyo bakit magsisiksik siya dun sa WPP? Tropa niya si Digong, tropa niya si Robin Padilla, presidente ng partido ni Digong, yung PDP. Bakit hindi nila kinuha si Quibulok? Di ba? Isang malaking palaisipan yan. Bakit doon nagsisiksik si Quibulok sa WPP na hindi kilalang partido tapos may problema pa? Di ba? Doon pa nga lang sa pagpapile ng COC may problema na. Di lalo pa pag naging senador yan, lalong katakot-takot na problema ibibigay niyan sa mga Pilipino. Baka isa legal niya ng pambubulog. Diba? Nako, delikado po tayo dyan. Kaya sana maging maingat po ang ating mga kababayan sa pagboto sa darating na 2025 election. Iboto po natin yung tunay na merong pagseserbisyong gagawin sa ating bayan. Hindi yung pagseserbisyo lamang sa kanyang mga pinagkakautangan ng loob. So yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo mo. Chup-chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.